We cannot go on Taboring. Rayo. Rayo. So, this time, this is my second time. So, pag nandito ako, kinakabahan talaga ako kasi naka-live si Sister Beth. Hindi ko kasi ako sanay ko yung nagla-live. So, but this is the opportunity, thanks to the Lord. So, wala kasi kaming Bible study last Saturday. kahapon. Yeah. Busy lang, Tita Pearl. Because, Ate Talin is in Rayo. So, this time, the Lord will speak, not me. Amen? Amen. Because I believe that God used me only to speak. So, before we start, let us pray that Heavenly Father, once again, we thank you, we honor you for this great opportunity and privilege to speak, oh God, in the front of these people, Lord. We ask you for the forgiveness of unrighteousness, Father God. Cleanse our heart and our mind to be holy to you. You speak us, O Lord, that me, itago niyo ba ako sa inyong likuran, will be the one to speak, Lord, in the midst of the preaching, Father God. Thank you so much for the word, for this time that you have given. Alam ko po, Panginoon, na this message ay message mo rin po para sa akin. Not for the people, even me, Father God. Thank you so much, Lord. We ask your holy guidance, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, for this time, God speak to me to share, be watchful always. Amen? So, in 1 Corinthians, chapter 16, verse 13, be watchful, stand firm in faith, act like men, be strong. And another verse, Colossians chapter 4, verse 2, continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. Isa pa pong verse, kasi ini-emphasize po doon ng watchful. 1 Peter chapter 5, verse 8. Be sober-minded, be watchful, your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. So, ayan po. And these three verses, 1 Corinthians chapter 16, verse 13, Colossians chapter 4, verse 2, 1 Peter chapter 5, verse 8, God tell us to be careful in watchful. Diba? In every day of our life, maging mapagmatsyag ka. Amen? In our lives as a believer. Because we can be held captive by sinful world we live in. Amen po ba? Nasa mundo po tayo eh. Wala pa po tayo sa indensan ng Panginoon. There are many events and happenings that the world is deceiving us. Isa pa po yun. Kasi nasa mundo tayo. Bakit po ba pag nandito tayo sa loob ng church, holy na po ba tayo? Amen? It's sad when you are a believer, but you are still carried away the world we live in. Yun po yung nakakalungkot. Believer ka na, pero nadadala ka pa rin sa mundo. So yun po yung gustong nais ng Panginoon. Be watchful and careful. Stand firm in faith. Pray without ceasing. Be vigilant as not to be deceived by the world. Yun lang po yun eh. Stand firm in faith. Kasi hindi ka po talaga madadala eh. Kapag may paninindigan ka sa iyong pananampalataya. Pray without ceasing. Manalangin ka na walang humpay. Even you receive a limpak-limpak of money. Even you sabi ko, kaya kong mabuhay kahit ilang taon ako hindi magtrabaho because I have. Pero sabi ng Lord, pray without ceasing. Manalangin ka na walang humpay. In sadness, happiness, mag-pray ka sa Lord. And be vigilant. Mapagmatsyag ka. As not to be deceived by the world. Kasi ang mundo is mundo. Amen? Yes. Ito po yung pinamagatan kong be watchful always. Maging maingat,
Maingat at maingat. Di ba lagi po yun yung bilin sa atin ng ating mga magulang? Kapag alis ka na o mag-ingat ka. Amen po ba? So, pinamagatan ko itong be watchful always. Why we need to be watchful always? May tanong, bakit? Bakit kailangan nating mag-ingat lagi? Maaari. Paglabas mo sa pinto, hindi mo alam kung ano mangyari sa iyo. Kaya nga sinabi, pray without ceasing. Be watchful. Kaya kailangan, why we need to be watchful always? Being watchful can help you stay safe. Diba? Kapag maingat ka kahit papaano, pag nag-ingat ka, nandoon yung safety mo. Yes. Protect yourself and others and make informed decision. Siyempre, kapag nagdadalaw-dalawang isip ka, kapag naging careful ka, and watchful ka sa iyong sarili, yung decision mo ay magiging maayos. Amen po ba? It can help you to be aware of your surroundings. Kapag naging careful ka, mapagmatsyag ka sa iyong paligid, alam mo kung ano yung kinakagalawan mo. And we are so thankful and grateful to have this church like this. Kasi kahit malayo tayo sa aming pamilya, we have a family. Amen? We have a family, church family. It's the great gift sa atin ng Lord. Kahit lumabas tayo ng bansa, sabi ni Brother Christian kanina, ang tanong, may church ka ba doon na pupuntahan? Pero I believe, wherever you go, kapag your heart desire to have a church, ibibigay sa iyo ng Lord. Amen. Kahit sabihin mo, ay yung church namin doon, ay ganitong pangalan, hindi naman yung kapangalan ng church namin. Ano naman? Because church is church. Ano bang pitinatas natin dito? It's only Jesus. Not the name of the church, not kung sino ang nakatayo, but we believe Jesus. Amen. It's the center of our relationship. And react to unexpected situation. Maraming mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay po natin. Kaya minsan yung mga desisyon na hindi tayo naging watchful, hindi tayo nag-ingat, sasabihin mo na lang na failure ka because of your wrong decision. Bakit? Hindi ka naging maingat sa desisyon mo. Number 1, meron lang po tayong 4 na pag-uusapan. The first one, we must watchful in our minds. Kasi, bakit? Dito tayo tinitira ng ating kaaway. So, be watchful in our minds. And 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober-minded. Maging matalino ka dapat. Be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Diba? Kapag nag-speak ka lang negatibo, maaaring mangyari yun, manifesting. Because you speak negative thoughts, kaya kailangan, lagi mong isipin, lagi mong iniisip sa sarili mo, sa ikaisipan mo, na magtatagumpay ka. Amen. Even you feel weak. Amen? Kasi tao lang tayo. Nakakaramdam tayo ng pagod, nakakaramdam tayo ng panghihina. But, mag-ingat lagi sa ating pag-iisip. The human mind, the mind controls the things you want to do for God. Amen. Gusto mong gumawa, pero mayroong sa isip mo nagsisiksik na huwag mo nang gawin. Huwag ka nang magsimba doon, huwag ka nang pumunta, malayo kaya. Yun pala, kalapit-lapit lang ni Sister Melissa. Mas malayo pa ang Ladpuraw. Oh. Dahil kanina, nag-chat sa akin si Sister Jess. Pas, punta ako doon, salamat, para magkita-kita tayo doon. Walang malayo, walang malapit sa Panginoon. Amen. Kapag hindi kayang kontrolin ang ating sarili ng Panginoon, then, mind controls your decision. Yun na naman. Kapag hindi ka nag-ingat, pwedeng kontrolin ang iyong kaisipan
sa iyong mga desisyon. Tama? Control by mind of godly vision to make things right in this world. Kaya mong kontrolin ang iyong kaisipan kapag bawal, kapag negatibo, huwag ka na doon. May pag-control ka. Kaya nga sinabi doon, kailangan pray without ceasing. Kapag may negative thoughts ka na sa isipan mo, mag-pray ka na, rebuke mo lang sarili mo. The mind controls 90% what you want in life. Minsan nagnanaig pa yung kagustuhan mo sa kagustuhan ng Diyos. Eh, nag-pray ako eh. Sis, nag-pray ako, yun talaga. No. Minsan sa prayer natin, akala mo yun na yung sagot ng Lord, but no. Kasi, yun ang pray mo lagi. Eh, pag may kabataan, there's a youth na they are asking me, paano ko nag-asawa? Sabi ko, huwag niyo akong gagayahin. Because in a short period of time, kinasal ako. August nagkakilala, September naman hikal, November ikinasal. Pero hindi kami lovers. We are not boyfriend and girlfriend. Wala kaming pagmamahal. But I am so thankful to the Lord. Nanindigan ako sa pananampalataya ako. Hindi ako nadala niya. Siya ang nadala ko sa loob ng simbahan. Praise the Lord. So, ayan yung mga sinasabi ko. That's the living testament of my life. Sabihin, di wala na po talaga akong makita pastorang mananampalataya. Yun minsan ang sabi kasi, mas kakaunti na daw ang lalaki sa loob ng church. But sabi ko, no. You need to be patient and pray. Huwag magmadali. Amen po ba? Amen, Sister Jess? Amen, Brianna? Amen, Brother Christian? Amen. O, amen, Brother Wen? Bata pa kayo. Amen. Bata pa kayo, huwag magmadali. Ito po yung challenge for being watchful mind. Watch over your own mind, not to be carried away by the wrong inner thoughts. Yun lagi ang challenge natin. Watch over your own mind, not to be carried away by the wrong inner thoughts. Kasi minsan, pagbabago-bago ng isip, yung naisip mo ito, bukas iba, natulog ka lang, pag-gising mo, iba na. Mas mahirap kung pag-gising mo, nasa ibang lugar ka na. Diba? So, yun po, for being watchful in our mind. Mag-ingat sa ating pag-iisip. Huwag pa bigla-bigla. Pag nagalit, nabibigla talaga yun. Ay, thanks to the Lord. Amen. Pangalawa po, we must be watchful in our heart. Kanina isip, Comes from the heart. puso. Kahit nasugatan ka, even you are broken-hearted, kailangan mo pa rin bantayan, pag-ingatan ang iyong puso. Sino po dito may mga hypertension? Mga high blood, may mga maintenance. Wala nang umaamin. Wala na sa atin po, in Jesus' name. Pinagaling na tayo ng Lord. Amen. Amen. But, sabi dito, be watchful in our heart. In Proverbs chapter 4, verse 23, keep your heart with all vigilance, for from it flows the spring of life. Diba? Masarap mabuhay na in love ka lagi. And I believe, kapag talaga in love, lagi nakangiti, always smiling, yung mga mata ay nagkikislang-kislang. Bila ba? Diba? Why? Kasi sabi ng Lord, pagmatyagan mo yung puso mo, ingatan mo yung puso mo, pwedeng magalit, pero huwag kang magkasala. Yes. Sa mga nanay, pwedeng sumigaw,
Pero wag lang yes. And parang Armalite. Sabi ko po kasi, kung ano daw ang nasa puso, lumalabas sa puso. But we are believers. Amen? Mananampalataya na tayo. Kaya sabi dito, keep your heart with all vigilance. Mag-ingat. Pag-ingatan ang puso mo. The heart is like a CPU. Because CPU in the computer is a central processing unit. Right? When the memory is low, expect the capacity to be low. Pag kulang yan. Kulangan ako sa pag-type pa. Diba? Kapag kulang na yung capacity ng memory mo, nagiging mahina na siya. Huwag ganun yung heart natin. Then sabi pa dito, when it's full of its movement, will slow down. Kung na-full na yung nagiging mabagal. Saan tayo mapupunta doon? Kapag low memory, mabagal. Kapag naman full, mabagal din. Pero kailangan, be watchful. When there is a virus or your files are affected, hindi mo na talaga tayo manulusutan kapag puso ng pinag-usapan. Once not broken, you can use anymore. Diba? Ang puso daw parang CPU. Pero sabi ng Panginoon, you are a believer. Meron ka ng pusong matatag. Amen. In your prayer. Sinabi dito, be vigilance. Ito yung hamon. If the computer needs antivirus for protection, diba? Because of the CPU, kailangan meron na antivirus. So it means, kailangan din natin na antivirus. Sabi dito, we ask a servant of God, effective antivirus is the word Of God. Kung mayroong antivirus ang mga computer, also we have, may Biblia tayo. Application sa ating mga cellphone, yung literal na Biblia ang laging hawak. Amen? Yan yung antivirus natin. To protect us from all the viruses in our Heart heart and mind. and our mind. Kasi kahit saan tayo magpunta, mayroong mga viruses. Kaya laging mag-ingat. Pangatlo, we must be watchful in our mouth. Kanina, isip. Heart. Pangalawa, puso. Then the third one is mouth. Bakit kaya? Kasi kung ano yung nasa isip mo, nasa puso mo, lalabas na sa iyong bibig, sa iyong puso. Kaya lagi tayo mag-ingat po din. In Psalms chapter 141 verse 3, set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Kaya kailangan din natin na piprino. Nasa isip mo, nasa puso mo, dahil sobrang galit mo, biglang labas. Tama. Hindi pa ako dito nakaligtas. Unang sakul po dito, ako. Kasi tao tayo. Pero hindi po yung justification because you're a human being. Yan ang sinabi ng Lord, be watchful, mag-ingat, mag-ingat at mag-ingat. In Proverbs chapter 21, verse 23, whoever keeps his mouth and his tongue, keep himself out of trouble. Kaya minsan, tiklop na lang ating mga bibig. Di ba? Pero minsan hindi mo talaga maitago eh. Pigilan. Diba pigilan sa pigilan? Yes! Hindi na maitago. Lalo na kapag sasabog ka na. Pero anong sinabi ng Lord?
Whoever keep his mouth and his tongue, keep himself out of trouble. Ligtas tayo dyan. Ligtas na ligtas. Ito po yung challenge. When our own mouth is not guarded, it will lead us to own destruction. Diba? Distraction mo yun. Maaari nakakuha ka ng kaaway. Maaari trouble talaga ang nangyari. Small word lang yung nasabi mo. When you speak to your seatmate or your neighbor, then afterwards, na speak doon sa iba ay iba na. Yes. Diba? For the transfer of the communication of the mga kwento, pasalin-salin, wala na. Kaya ang iba mayroon talagang mga ebidensya. What is my evidence? Diba? Screenshot. Oh, yan ang gusto ngayon. Screenshot agad. This is my evidence. Pero sabi dito, when our own mouth is not guarded, it will lead us on destruction. Kaya ikaw mismo, tayo mismo, ako mismo, maging guarded sa sinasabi natin. Safe. Pero sasabihin, Lord, pagkawad ko. Number 3. Number 4. Number 3. More na po. Sorry. We must be watchful in our attitude. Pag-uugali natin. Di ba magkakaugnay? Isip, puso, bibig, pag-uugali. Anong meron tayo? May kanya-kanya tayo pag-uugali. Sabi nga po, in the school, ilan ang estudyante natin? 30, 35. There is a difference of attitude. Even in our family. Kapag may anak kang 8, kahit isa lang pamilya ang pinagalingan namin daddy, there are 8 of attitude. May tampuhin, may hard-headed, matigas ang ulo. O even in this church. Yes. Diba? Yes. May kanya-kanya tayo attitude. Hindi ka lang nabati ni sister. Naku, sa isang linggo, di mo na siya mapatiin. Naka-ismid pa. Hindi ko siya kakabihan sa upuan. Lahat po tayo ay may attitude. Kaya mag-ingat po. Yes. Attitude. Kaya, Sa Mr. Bernadette po. kaya ang sumasakit ang ulo, pastors, the parents, the teacher, di ba? O sa atin lahat, all over, ang Panginoon. Masakit na. And 1 Timothy chapter 4 verse 12. Let no one despise for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Kasi dala-dala mo lahat yung pagiging maingat mo sa iyong pag-uugali. Kung mainit na yung isa, there's on fire, maging water ka. Buhusan mo na. Wag literal. Baka, dahil sa galit mo, magdadala ako ng isang timba sa church. Haharap ka lang sa akin, sasabuyan ko na ng tubig. Diba? Kung mainit ang isa, wag mo nang gatungan. It's okay, brother. It's okay, sister. Let's pray for them. Ay, hindi! Ayaw ko talaga. Kailangan nagbayad siya. I remember when the young people in our church, sabi niya, sige me, kumuha ng kutsilyo. O, ayaw yung magpaawat, this is for you and this is for you. Okay, fine. O, hindi naman nagawa. Diba? Kasi ganun yung mga galit. Kapag mga galit, sila lang yung tama. Are you right? Kasi galit sila eh. Wala yung humbleness
talaga yun. But, thanks to the Lord, because we are the son and daughters of God. Amen? Amen. May puso na mapakumbaba. May pag-uugali na mapakumbaba. May isip na pakumbaba. Amen? Amen. They say so. A person is known by his behavior. The mirror is not a person. Kasi magsalamin ka, nakikita mo yung sarili mo. But you cannot recognize who you are and I in front of it. Yes. Diba? Hindi mo naman masasabi eh. Kasi maaaring pagtalikod mo yan, naku si ano. O diba? There's so many sayings. Kaya nga minsan sasabihin mo sa sarili mo, Lord, okay lang. It's okay kung anong sabihin sa'yo. Tanggapin mo. Because you know na may tagapagtanggol ka. Yes. Amen. Kahit yan pinagkaisahan ka versus ikaw lang. Ang hirap kaya nun. Kinuyog ka na, pero sasabihin mo, I have Jesus. Amen. Amen. I have Jesus, magtatanggol sa akin. Pero pag literal na, no? But you have, confidence in yourself. Sige lang kayo. Sige lang. May Diyos akong tagapagtanggol. Yes. Amen? Mamaya lang kayo. Pero minsan kinakabahan na, no? Yes. Ito po yung challenge. Let's take care of our behavior. God. Pag-ingatan din natin yung ating pag-uugali. Yeah. Kasi sabi nga po, paano tayo makakadala sa harapan ng Panginoon? And not only the church, because it's so easy to bring people inside the church. Yes. Amen? It's so easy. Kahit katabi mo lang dyan, ilibre mo, sige, sumama sa akin, ililibre kita sa McDo. Kahit siguro ako, pag nag-crave ako sa McDo, sasama ako. It's so easy to bring people inside the church. But, in the throne of God, it's not easy. Yes. Because of your attitude. Sasabihin, ba't ako maniniwala sa iyo? Ang ugali mo ay kakaiba. Di ba? Special ba? Special ang attitude mo. How do I believe you? Very special. Di ba? Paano ko magtitiwala sa iyo ay iba yung mga sinasabi mo sa pangyayari? Yun po yung mahirap. Di ba? Kaya kailangan tayo ay laging maingat. Conclusion. Be watchful always in your mind. Lagi natin tatandaan na mag-ingat ka lagi sa iyong pag-iisip. Kung ano yung mga negative thoughts, kailangan maging positibo. Kung yung heart mo, kunti na lang yung palpitate, kulang na lang kulang na yung nagano, dagdagan mo, Lord, tulungan mo, walisin mo yung mga hadlang sa puso ko. Amen? Remove all the burdens in my heart. Napili mo talaga, ikaw na lang ang mag-isa. And also your mouth. Be watchful in your mouth. Isipin mo po ba, yung sasabihin mo ba sa kanya, makakatulong or makakasama? Yung sasabihin mo ba sa kanya, makakabalik ba siya sa simbahan? O hindi na? Or back out na? Amen? Isang beses mo lang in-invite. Hindi na bumalik. One Sunday, oh, it's okay, sister, I will not go with you. Why? Okay, sabihin pa rin ba Tita Pearl? Nag-delivery mo ko sa McDo. Diba? Kasi negative na. And also in our attitude. So this force, be watchful and always in our mind, heart, mouth, and attitude. Baon-baonin natin to every day, every single minute of your life. Lagi mong iisipin. Tapos yung puso mo. Pag nag-pray ka, naging mo na. Di ba?
Para ka na nag-sign of the cross, di ba, Tita Per? Because you believe na, Lord, alam ko kapag pinag-pray mo yun, mawawala yung mga bagay na negatibo sa buhay mo. Yes. Amen po ba? Amen. So, this is very short because ayaw ko na magpaligoy-ligoy. Mahirap yung maraming sayings, pero ito na yung pinaka-main course natin. Amen po ba? Amen. So let us stand to pray. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Napakabuti ng Diyos sa buhay po natin. Because God